Simulan na po natin itong interview na ito at bigyan natin ng malupit na reaction. Oh, ito You mentioned about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyong opisina. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko no na kapareho lang ito nung nangyari nung nakaraang taon. Nung nakaraang taon ng drama ay confidential funds. Ngayon naman ngayong taon naman ito na namang sa Committee on Good Governance. Kita mo dyan pa lang ang bitaw niya. Drama. Ibig sabihin talaga nga naman ang Congress ay grabe kung makadrama ho. Pagdating sa mga issue sa alam naman natin kasi yung mga congressman yan, gusto niya ng free publicity. 'Di ba? Kailangan niyan mag-e-election na 2025. Kailangan niyang gumawa ika nga ng publicity. At kaya nga kung mapapansin mo yung mga hindi kilala biglang nag-iingay. Halimbawa, yung mga katulad ni Chihuahua. Diba? I mean, hindi naman talaga kilala yun. Kung hindi dahil kay Yorme, hindi naman makikilala yun. Pero bakit po sila nag-iingay? Kasi alam naman po natin, ang karamihan nanonood sa mga ganyan ay yung NCR. Ito, especially mga taga Metro Manila, malaking porsyento dyan, mga taga Maynila. So gusto nilang umangat yung kanilang pangalan, yung kanilang awareness. Ika nga. Tandaan niyo, laging dalawa yan. Pagdating sa para ikaw ay manalo bilang kandidato. Yung awareness at yung kung ikaw ba'y boboto ng tao. Yung awareness, hindi pa dyan yung ikaw ba'y boboto. Yun yung pag naririnig-rinig mo pa lang yung pangalan. Diba? Katulad nung sobrang yaman na bishop dyan. Grabe yung bishop na yun, ano? Pag tiningnan nyo yung church nyo, i-google nyo. I-google nyo yung church niya. Hindi mega church yan, ha? Ang liit lang po niyan. Ang liit lang po niyan. Tapos, grabe ho yung kanyang mga relo. Hindi lang isa ang Rolex, dalawa. Yung kanyang sinturon. Hindi ho sinturon ni Judas yun. Although, yung ugali niya, ugali Judas. Yung kanyang sinturon, grabe ho. Louis Vuitton. Dahil Louis Vuitton, di ba? Pero ang lito ng church niyan. Alam mo, ako, ang laki-laki ho ng church ng KOJC. International pa po ang KOJC. Pero nung hindi ko nakitang magarbo ang suot ni Pastor Kibuloy. Ang magarbo sa kanya ay yung may sarili silang mga eroplano, may sarili silang helicopter, may sarili silang mga kagamitan, mga sasakyan. Ibig sabihin, yung mayaman sa kanya ay yung nagagamit ng buong church. Nagigets niyo? Etong bishop na ito, siya lang ang nakakagamit. Pambihirang animal yan, no? Ala naman, dalawa kayo gumagamit ng relo. Kabagay, pwede, yung jowa mo. Wow. Tagatingin na lang sa relo mo. Nagigets yung baby ko sabihin? Ang layo nung pinagkaiba. Tapos, eto, mega church pa itong kay KOJC, kay Pastor Kibuloy. Eto, kumakapo na. Hindi naman mega church, bilang mo nga lang yung tao eh. Alam mo kung paano mo malalaman na isang church ay maliit lang? Gusto niyo malaman? Sikreto? Optics. Ano ibig sabihin ng optics? Hindi pinapakita sa camera. Makikita mo yung liit lang ng stage. Maliit lang eh. Hindi, i-google ninyo. Bishop Lucifer, ganun. Lagi, iba. Basta tingnan niyo yung kanyang church. Ang liit lang. So ibig sabihin ng church. Ang liit lang. So ibig sabihin ng maliit lang, konti lang nagbibigay na ikapu diyan. Yan, di ba? Pansinin niyo yan. Pero ang tanong, bakit ganyang kayaman? Biglang pumasok sa isip ko, sabi ko, ay, nga pala. Ganyan talaga pagka-congressman. Wala talaga. Mayaman talaga. Hindi, totoo naman eh. Pagka-congressman ka, yayamanin ka. Meron nga dyan, mukhang buhaya, pero... Ay, mukhang buhaya ba? Mukhang palaka. Kalmutan ko na. Mukhang buhaya ata, mukhang palaka. Yeah? Dugyot ng itsura, pero grabe ang mga bayad. Panis. Panis si Hot Evangelista. Kita nyo, kasi congressman, ay congresswoman. Ganyan po ang drama niya mga yan. Di ba? Kunwari,
galit na galit sila sa kurap. Parang, kurap ka. Ganyan sila eh. Yan yung, saan mo dinala yung pera ng taong bayan? Hindi ito about tradition. Hindi ito about, this is for the taong bayan. Tangin ng taong bayan yan. Sorry. Ayoko na nga pala nagbumura. Gago! Hindi kasi, di ba, taong bayan sila eh. Kayo, kurap. Pero suot nila, relo, di ba? Yung kanyang bulletproof na Escalade ba yun? Di ba? Grabe ho, di ba? And yet, sasabihin nila, ang drama nila, galit sila sa kurap. Antadong. Ganyan ang mga congressman natin. Kaya kayong mga kababayan, tingnan ninyo yung congressman ninyo. Tingnan ninyo yung mga congressman ninyo kung gaano kayayaman habang yung inyong distrito ay mahirap. Alam nyo na kung saan napupunta yung proyekto, Kaya nga sinasabi nila, 'di ba? Nasabi yan ni Mayor Magalong. Kung dati 20% lang ang bigayan diyan sa mga yan. Ngayon ang laki na daw, grabe daw. Naku talaga, kawawa ang bayan natin. Kailangan ginagatasan ng mga congressman natin. Ma'am, you did not take an oath po during your intro kanina. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin? Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Hindi nila alam yun, madam. Hindi nila alam yun. Ayan, Chua. Kakaya ka naman, Chua. Bantakin mo, hindi mo alam ang pinagkaiba ng resource person sa witness. Alam mo, Chua, sorry ka na lang kasi abogado itong kausap mo. Abogado ito si Madam BP.